Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Mga keharapan! Happy New Year! Ang saya-saya! Grabe! Panahon na para magbago! Kung hindi natin nagawa nitong nakaraang taon, ito na ang ating pagkakataon. Happy New Year's advice dyan mula sa Team Pula! Kaya mga kapatid, ihanda na ninyo ang inyong mga New Year's resolution. Pero wag lang dapat sa pagpasok ng bagong taon. Kailangan tuparin po natin yan sa habang panahon. Di po ba? Yan ang New Year's advice naman mula sa Team Puti. Bagong taon, bagong buhay. Kaya simulan natin ang 2026 with a bang and a bow. As in bangayang ating sosolusyonan. Dito lang sa Face to Face Harapan! All year round, sila ay narito para payuhan tayo. Let's welcome our harapang tagapayo. Our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Our spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banag. Our law and legal expert, the shining, shimmering, Attorney Lorna Capuna. Year in and year out, lagi siyang maaasahan. Bawat bangayan, kayang-kaya niyang aksyonan. Magbago man ang taon, hinding-hindi magbabago ang nag-iisang ate ng masa. Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Face to face. Face to face. Ang bangayan, face to face. Ang talikuran, harapin mo face to face. Happy New Year sa inyong lahat! Bisperas na at nakaka-excite kasi panibagong simula na naman, panibagong pag-asa, at panibagong mga damit. Yes, ate. Oh, di ba? Ayun. At sa ating trio tagapayo, hello! Dr. Love Attorney Lorna and Doc Camille. Sa pagpasok ng 2026, tuloy-tuloy pa rin ang ating misyon na makatulong sa mga problemado nating kapatid ng walang patid. Lahat ng masaya. Ang saya hatid. Feel nagniningning. It's the merriest. It's the brightest. Mas kung Pinoy, the best, the best. Saan ka man ipagsigawan. Nakita ko na po siya. Nakita mo na? Pumahataw, kasama liig. Ayan. Ang ating sayawero sa sawero. Nakita ko rin yun. Nakita ko rin. Gusto ko yan, ate. Pangbagong taon yung energy. I like it. Excited mag-New Year party, mama. Parang umaalon. Feeling ko talaga umaalon. Nahilo ako doon. Okay, so, eto na po. Bago magtapos ang taong ito, heto na ang problemang ating susolusyonan. Isang lalaki ang labis na natatakot dahil sa kinakasama niyang nananakit at nambubugbog. At ang malala pa rito, lagi siyang hinahabol at inaambahan ng kutsilyo. Abay, pagod na raw siya sa ginagawa sa kanya, kaya ang hiling niya sa pagpasok ng bagong taon, goodbye! Buwis buhay, hello, bagong buhay.
Yan si Kuya Mark, ano yan. Kaya nagagalit si Ate Totot kasi hindi na nga nagbibigay ng pangkain nila sa araw-araw. Tapos, nang bababae pa, may nakakita sa kanya na may kasamang babae. Ay, nagsiselos talaga. Kaya sabi kong ganon, bakit nagsiselos ka pa? Eh di hayaan mo siya. Yung pangit ng asawa mo na yan, pinagseselosan mo pa. Huwag mo nang pinagseselosan yan. Wala namang binibigay sa yung pera yan. Ginugutom ka. Di porket may kasama kaming babae, lagi na kayo tamang hinala, nakakasira ng relasyon. Sadyang mapagkaibigan lang kami. Di naman kami nabababae, tamang hinala lang kayo lagi. Alam mo, Totot, huwag ka malakot ng asawa mo. Kung may hinala ka pag narinig ka, kausapin mo yung asawa mo. Ayusin niyo yan. At saka may mga anak na kayo. Ang pangit kasi tignan, Totot. Kaya pag-usapan niyo yan. Kung saan naniniwala sa mga naririnig mo. Heto nang mag-live-in na partner na umaabot sa pisikala ng kanilang bangayan. Matit at tutot, harapan na. Ayan, okay. Bakit kayo nag-aaway? Eh dahil nga po lagi po niyang pinagilan na ay nila namin babae po ko kahit wala naman po. Eh sinasama ko naman po sa trabaho para na katunayan na wala po. Ganun Kahit pa rin sinasama pag-uwi mo sa namin. trabaho, nakikita kita na merong tinatawagan mo pa, kontak mo. Paano tinatawagan? Sinama mo Eh ako sa alam mo trabaho naman na mo, pero- kada oras magdi-report po ako sa boss ko na eto yung ginawa ko dahil nagpa-forklift po ako kada ano. Katabi mo na Nire-report ako, ko po yun. natutulog ako, pero nag-ring nakita ko nga. Pero pwede mo mo naman, hawak yung cellphone, pwede mo nakita naman mo. yung yung kausapin yung boss mo nandirito. Lumayo ka pa talaga. Eh di paglingon ko, Nakita mo talaga yung lumayo lobat, ka di pa. ba? Bakit may paglayo? Baka walang signal, marami namang dahilan. Opo. Diba? Unang-una, charge ko po, doon lang po yung may saksakan ng charger. May dahilan lahat. Kaya, ayun, lahat na lang po ng kilos ko, pinag-iinalaan po, ganun po. Alam mo, magpakalbo ka, hindi ka na pagkakaselosan niya. Nasa buhok eh. Maganda actually. Diba? Action star eh. Oo, Medyo naiingit po. Naliligo nga lang po ako pag may pasok eh, dahil on-call po ako eh. Pag isang buwan walang pasok, di isang buwan walang ligo. Naliligo? Nag-iinala pa po. Kaya pala parang amoy medyas dito sa paligid ko naman. Hindi, ako pala yun. Medyas ko pala yun. Yan, bagong ligo po ko. Yan, mag-iinala na po siya, may katagpo akong lalaki. Pag bagong ligo, Huwag ka din maligo. Baliktad po eh. Ako nga po lagi na nirereklamo sa barangay. Tinitignan niya po yung CCTV kahit madaling araw. Inaano niya po ako, sinesearch niya ako sa CCTV kung saan po ako lumiko, saan ako dumaan. Umabot na kayo sa ganon, tumitingin siya sa Opo. CCTV ng barangay. Tapos pagpapasok po ko, may yung mga kaibigan ko po kasi tricycle driver po, nasabi sa akin, asawa mo, pinasusundan ka sa akin na. Sabi ko, bakit? Bakit Surveillance. kailangan ganun? Opo. may bayad. At siya paano magbayad sa motor para sundan ako? Diyos ko. Ba't dumating sa puntong ganun po eh, kahit wala naman po akong ginagawa. Pero totoo ba na natanggal ka sa trabaho Opo. dahil daw sa tawag ng tawag si Tutot? Opo, nakalive na po ako kung saan. Kaya ganun po Pero ginagawa ko tawag ng minsan, tawag. nagla-live na po ako Bakit para sinungaling alam niya ka? kung nasan po ako habang nagmamaneho ko. Ganun pa rin po sinasabi niya, hindi ka sa babae. Kasalanan ba niya naka-unli call yung plan niya? Ganun po. Sinungaling ka, tinatawagan kita, sabi mo natutulog ka, nasa bus ka. Diba? Tinatawagan kita, pwede mo nang sabihin, nandito ako sa trabaho. Hindi, patay ka ng patay. Ba't mo pinapatay? Hindi yung ano. Teka muna. pinapatay mo? So, ang medyo grabe dito, yung gumagamit pa siya ng armas, kutsilyo at tinidor. Kaya ako po, sa bunganga lang po talaga, aminado po ako, sa bunganga po, malakas po. Kaya sinasabi niya po lagi doon sa barangay, reklamo niya, nasasaktan ko po sa hindi Ganun po kami, Hindi po Ate totoong nananakit ako. Lagi ko lang ginaganon yung kamay ko po sa kanya para hindi niya ako Teka maabot. muna, ano muna yung eksena ng kutsilyo Ay, tinidor? Sinaksak po niya ako dito eh. Siya naraksak. Kung ano po kasi mahawakan, itutuloy po. Oo. Natutukan ka na ng Ay, kutsilyo? maraming beses na rin po. Mukha ka daw kasing ulam. Okay. Pero talaga nasaksak ka na ng talagang kutsilyo. sinaksak po ako. Uy, delikado sa hita, ah.
Kasi may malaking ano dyan, may malaking ugat dyan. Pag yan ang naputol, patay. Ayan, di ba? So ngayon, haharapin natin at aalamin natin ang depensa ni Tutot sa reklamo ng kinakasamang si Matit sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Maria, nasa abroad kami. Okay, so, Tutot ba? Ba't tutot? Nananakit ka at gumagamit ka pa ng armas. Pag nasaktan niya po ako, talagang gumaganti po ako sa kanya, Ate Cory. Self-defense. Anong self-defense? Itinatanggi niya na nananakit siya. Ginanon niya po ako, syempre po, ano po yung paningin ko. Kinwelyohan ka lang. Ginanon po ako, pag ganyan niya sa akin na dibdiban niya po ako, nasaktan po ako. Pero ito yata madalas mangyari, hindi naman isang beses lang. Kasi po, talagang... Halos araw-araw po. Araw-araw, gabi-gabi po. Ang hirap ng ganyang buhay. Nangyayari ng ganon. Kasi araw-araw po ako nagbibigay sa kanya ng baon, pero pagdating ng sahod, hindi niya po binibigay sa akin. Nagsisinungaling po. Lahat po ng sahod ko, Lahat. binibigay ko po sa kanya. Hindi mo ako binibigay. Siya na Sandali. po minsan magbibigay sa akin, no? Eto 1,000 para sa'yo, pang ano mo. Kunyari, binibigay mo sa akin, pero mayat maya, kinukuha mo rin. Kunyari, pinapakita mo sa tao na nagbibigay ka, pero Hindi ako kinukuha ganun mo. ka, ano, ikaw Hindi. sinungaling talaga. Alam na mga anak mo yan. Naku, teka muna. Bakit ibang-iba ang sinasabi ni Matit kay Tutot? Isa sa inyo nagsisinungaling. Opo. Oo, di ba? Parang lumalabas pa ako Laging sinungaling pinalalabas po ah. niya ako po masama. Sa barangay po, laging ang reklamo niya, sinasaktan ko. Oo. Hindi po totoo. Ang dyan, dumating na po yung puntong inaabol ako ng pulis, pinapupulis niya po ako. Hindi naman po ako nananakit. Talaga Kaya ba? minsan po, nung huling pinaano niya sa akin yung pulis, gusto ko na rin po makulong kagaganon naman po niya sa akin, kahit hindi naman po totoong sinaktan. At least sa kulungan, may katahimikan ka. Hindi, dadalaw siya araw-araw. Ano din, aawayin niya sa, Pag-awayin lang? sa kulong. Ganon? Ang reklamo po niya, sinaktan ko. Hindi naman po. At saka hindi mo daw siya pinapakain tuwing Pag galit po, ka. kung ilang araw siyang galit, Kasi Pero po hindi po nga po yun. siya nagbibigay ng sweldo eh. paano hindi nagbibigay? Huwag kang sinungaling. Saan mo dinadala? Siyempre, Saan mo dinadala? Siyempre may nababalitaan ako, meron Napakasinungaling nakikita mo. kayo nung kakupalan mo. Sinungaling mo masyado. Napakasinungaling mo hanggang ngayon. Ano ba ang chismis na nakakarating sa'yo? Yun, nakikita po sila doon sa ilalim na ilalim ng puno doon sa may after 7. Doon po sila nag... Sino ba itong kinikita mo sa ilalim? Sinong kapre itong kinikita mo sa ilalim ng puno? Bakit sa puno kayo nagkikita? Buti nga po siya, alam niya meron akong shot. Ako hindi ko nga Diba? po alam. Sinungaling ka? Teka muna, sino ba yung... Wala naman talaga nga amin eh. Tutot, sandali lang ha. Kasi ikaw ba sa sarili mong mata nakita mo na? Ramdam ko po talaga yun. Ramdam? Kung hindi mo pa nakita, ate. Iba ang kutob ng Madaling babae. araw po talaga. Babae ako, Ryle. Hindi ako ganon. Ako rin. Ako rin. O sabihin na natin po talaga, hindi talaga siya naliligo. Ha? Naliligo siya gabi, nagpupulbos, nagpapabango. Talagang talagang formang-forma po siya, talagang na yun. Ate Tutut, meron hindi na ko ba na siyang history na ng babae siya? Nangyari na ba to dati? Nung sa chat po, yung Melanie, yun na ko. Paano mapapatunayan ni Tutot na nambababae si Matit sa korte? Hindi pwede yung damdam ko na, yung... Dapat nakikita niya, narinig niya, nakikita niya yung senses niya. Ayun. At hindi lang siya, no, na may ibang witness na nagsasabi ng totoo, kundi hearsay lahat yan. Ayan, hearsay. Ibig sabihin marites. Opo. Yung mga Mas nagsasabi po sa pinapaniwalaan akin, niya hindi po ko yun. pwede sa kanya ipakita kasi ayoko po madami yun. Paano madamay? Hindi ko At saka yung babaeng yun, dun pumupunta po yun. Teka Ang muna, dami lahat mo, no? yan, Sinungaling. lahat yan, kailangan mong patunayan. Sa korte ha, sa korte. Kailangan mapatunayan mo yan. Kasi kung hindi, kahit kami, Opo. wala, hinala lang yun. Nagkukulang ba siya ng lambing sa'yo? Hindi naman Oh. po. May 2-year-old ate, parang hindi. Gawin mo ng 7. Saan po kulang pa po ba yung lambing na yun? Ikaw Oo mapangisi ka Oo nga, tama na yung lambing. Tama na. Ano kaya ang masasabi ng kani-kanilang mga kakampi? Sino ang nagsasabi ng totoo? Matit o Tutot? Kasi ibang-iba po ang kanilang mga bersyon. Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face sa Harapan. Face to face, sinong sisimangon?
Okay, ito muna. Kakampi ni Tutut ang ating unang tatawagin. Okay, siya ang tiyahin ng handa raw ipagtanggol ang pamangkin. Ani, humarap ka na. Ate Ani, magandang umaga po. Maganda po. Bakit niyo po pinagtatanggol si Tutut? Ano po ang dahilan po ninyo? Kasi po, sila po nag-aaway sa loob ng bahay nila. Ang gagawin po ng isa, lalabas po si Tutut. Palabas ng bahay nila. Pagdating din po dun sa labas, maya-maya, lalabas naman po si Matit. Si Matit naman po, pag lumalabas, nagsisisigaw, nag-iiskandalo po. Si Tutut naman po, nandun lang, nakaupo sa labasan. Kaya kami mga kapitbahay, nagugulat kung sino po kaaway ni Matit. Titingnan naman po namin, siya, si Tutut ang kaaway. Tatanungin naman po namin siya, bakit nagagalit na naman sa'yo asawa mo? Di mo sabihin, hayaan mo lang siya. Sasabihin ko naman po, bakit kayo lagi nag-aaway? Wala naman po yatang pag-ano. Puro selos po, puro selos ang pinag-aawayan nila. Wala naman po sila pares na parang ebidensya. Sabi ko, para po magkaayos sila, magkaaanuhan, sa barangay na lang po sila magkita para ilabas kung totoong meron silang pinagsisilosan parehas. O yun, nandoon na nga po tayo nagbabangayan. Pero bakit sa babae po kayo nakampi? Kasi po wala naman po kami nakikita ng talagang may ginagawang naghahanap buhay naman po siya. At si Matit meron. Hindi ko rin po maano na may babae po si Matit. Kasi nakikita ko rin naman po, nasa bahay lang. Tapos nandun lang din po na misa, may trabaho. Ang ano po, si Matit paglalabas, iniiskandalo si Tutut. Kasi yun na ang nakikita ninyo. Opo. Yung nangyari sa loob ng bahay, bago yun, hindi nyo po Hindi naman nakikita. po namin nakikita yun. Sa labasan na po namin sila laging araw, minsan, iskandalo nga kung hindi magandang mga salita po. Anong epekto niya sa mga bata? Nakikita mo ba? Yung mga anak niya po, parang sa kanila po talaga epekto. Kasi pag nag-aaway po sila, parang nagkakawatak-watak ang mga anak nila kung saan sa pumupunta. Meron sa lola niya, meron po sa amin, meron lang po dun sa labas. Tinitingnan-tingnan silang mag-asawa, maging tatay, nanay nila. Nakita mo na may hawak siyang kutsilyo? Hindi ko po yun Wala nakita pa. kasi nando po sila sa loob ng bahay pag nagbabangayan eh. O eto na, isa siya sa mga anak ni Matit at Tutut na pinaka-apektado daw sa palaging pag-aaway ng mga magulang. Eto na si Lara, humarap ka na. Ang ganda ng rampa mo papasok. Oo, I like it. May Kailangan ko aura na siya batiin yan. pagpasok. Lara, ikaw ba yung panganay? Opo. So, kamusta naman yung pagsasama ng magulang mo? Kung hindi sila nag-aaway? Okay naman po sila. Madalas din po sila maglambingan pag silang dalawa lang po. At ikaw na nga ang pruweba. Yung ngiti ni Kuya Matit ang ganda. Oo. Ang ganda ng anak nyo. Tignan ninyo yung produkto ninyo. Tapos mag-aaway lang kayo. Tignan nyo. Lara, so tingin mo yung tatay mo si Kuya Matit, loyal siya sa iyong nanay? Loyal po talaga si Papa kay Mama. Yan. Kahit Makapapa. kailan hindi nagkaroon ng bahid ng ebidensya after ni Melanie na Oy, wala nga yun. Di nga Binalik pa. verified. Na nag-entertain pa siya ng iba. Hindi po Wala. talaga. Ano po, si Papa po, laging pag hindi po niya nakikita si Mama, papahanap na po niya sa akin agad si Mama. Asan Mama mo? Ganun. Namimiss niya agad. Opo. Tsaka hindi naman siya nagkukulang bilang tatay. Hindi naman po. So ano naman yung kwento na ganon, di ba? Lumalayas pa daw silang magkakapatid. Pag nag-aaway po sila, kasi pag nag-aaway po talaga sila, hindi po nila kilala kami mga anak nila. Nakapokus sila sa isa't isa, gano'n. So kami magkakapatid po, parang kanya-kanya kami taka sa mga galit nila po. Ako ay nagtatakat nakangiti ka habang sinasabi ko ito. happy memories. Ako parang, Family memories So, daw. so lumalayas kayo. Opo. O, umaalis kayo ng bahay. Ano yan? Saan kayo matutulog? Babalik naman kayo. Opo, bumabalik po. Kila Lola Lalayo lang Nandun po po kami. sila lahat sa lola niya, sa nanay po ni Tutut. Oo, pagka nag-aaway sila. Opo. Doc Camille, anong gagawin mo sa taong ipinipilit niya ang never niya napatunayan? Ate, ganito ha, kasi pag naghihinala tayo,
pinaniniwalaan natin yun ng 10 segundo, naniniwala na tayo na lahat ng sinasabi natin totoo. Tapos, pag nangyari yun, lahat tuloy na sasabihin mo, kahit hindi yung pa nakikita, totoo yun. Tapos pag tinanong sa'yo ni Ate Coring, sino nagsabi? Hindi ho, alam ko ho yun. Di ba? Nakikita mo na napapaniwalaan mo yung mga hindi mo alam kung totoo siya o hindi. Kaya doon nagkakaroon ng problema kung ang isang tao magkakaroon ng tinatawag nating mental health issues. Pero hindi ko sinasabi na ikaw ay mayroong problema sa pag-iisip. Ang sinasabi ko lang, pag naging ganyan at tuloy-tuloy yan, baka. Oo, madidire-diretso ka na, kawawa mga anak mo. Lara, ikaw ba naniniwala ka na merong ibang babae ang tatay mo? Hindi. O ayan, anak mismo na nagsabi, kapag ang pagsasama ay may kasamang pananakit, ilalaban pa ba o bawi na? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Naku, 6 ang anak. Parang gusto ko nang sagutin yung tanong natin. Ilalaban pa ba o bawi na? Ilaban na lang sana. Ilaban na lang kasi maliliit pa yung mga anak. Kailangan nila yung kapwa magulang. Pero paano natin susolusyonan ang ganitong klaseng problema? Team Puti. Sabi ni Kuya, ako na mauna. O, eto na. Tigilan na po yung kakaselos. Yun. Maawa po kayo sa mga bata. Kung sakali pong magkapatayan kayo, paano na po yung mga anak nyo? Huwag na po ang antay umabot sa ganun. So, si ate po, feeling ko, hindi naman po siya magiging ganun mag-isip, ganun kumilos kung binibigyan niyo po ng sapat na assurance po sa kanya. Hindi niyo po nabibigay yun sa kanya, kaya ganun po siya mag-isip at kumilos po sa inyo. Kay ate, kung wala po kayo assurance, pinatunayan niya na po na sinasama po kayo sa trabaho. Ayun din po yung sanhi na pagkawala ng trabaho niya, which is nadadamay po buong pamilya niya. Kaya di tutot naman, kaya lang naman nagsiselos yan, kuya. Mahal ka lang yan, kaya gano'n. Hindi, tandaan mo, ang babae hanggat hindi nakakano na, kung baka sa anong mahal ka, kaya ka talagang inaanuhan ka lang na huwag kang mawala sa kanya. Okay, Dr. Love. Ang selos ba ay pagmamahal? Hindi. Ang bilis sagot Ang selos ay sign of insecurity. It's Ang a controlling... selos ay lason. Lason. Lasunin. Ano Lasunin. papatakbo niyan? Kasi, tutot. Wala ka masyadong pinagkakagawa at pinagkakaabalahan. Meron po. Oo, doon ka lang sa bahay. Gamitin mo yung utak mo, yung panahon mo. Paandarin mo yung utak mo sa ibang paraan. Ginagamit ng Diablo. Yung selos sa Diablo nang gagaling yan. Ibig sabihin, wala kang tiwala. For 20 years, matit. Hanga ako sa'yo. Tumagal ka ng 20 taon. Pagkatapos, aakusahan ka na hindi ka pa naglalambing sa kanya. May pag-asa pa, tutot. May pag-asa pa. Kailangan lang kayong dalawa magkasundo at tigilan ng tinabahan ng kulog na yung pagsiselos na yan. Yumaman ka ba dyan sa pagsiselos na yan? Nadagdagan mo ang pera mo? Bakit hindi maging harmonious ang relation? Bakit hindi mo pakita sa kanya pagdating niya sa bahay? Punasan mo ng pawis, igawa mo ng kape, bigyan mo ng konting, ikaw naman ang maglambing sa kanya. Pag hindi na lumabas ang bahayan. Mahal ka niyan. Kasi pag lumabas ka ng bahay, pinapahanap ka sa mga anak mo eh. Komunikasyon lang. At sabihin ko sa'yo, tutot, hindi ka naman masamang tao. Pero kung ikaw ang asawa ko, hindi ka tatagal na maghapon. Maghihiwalay tayo. Dati ko rin. Okay. Okay, Attorney Lorna, kung kasal sila, grounds ba ang selos for annulment? Ang pagsiselos ay ground for annulment. Pag hindi lang yung pagsiselos, no? Kasi ang annulment dito sa Pilipinas, napakahirap. Ang tawag dyan, psychological incapacity. Hindi lang pagsiselos. May kasamang pagbubugbog. Marami pang dahilan para sabihin psychological incapacity.
Eh kung yung pangsiselos lang, hindi pwedeng annulment yan. Legal separation, pwede. Ibig sabihin, magkahiwalay kayo, pero mag-asawa pa rin kayo. Hiwalay lang kayo sa tirahan at saka sa properties. Pero matit. 20 years na kayo. Kayo ang dapat nakaka-discern kung paano mahal ka ng mga anak mo. Di ba? Kanya dapat secure ka. Ngayon, paano mo liligawan ng asawa mo? Alam mo naman na kapapanganak, siguro may tinatawag na postpartum pa, nagsiselos pa. Eh di, ang ganda-ganda niya sa television, sa prompter, ang ganda-ganda niya. Bigyan mo ng pang manicure, pedicure, rebond ng Kasi baka nai-insecure lang siya na nasa labas ka ng bahay, marami ka nakikiting magandang babae, meron kang cellphone, meron kang secret messages, miski na hindi totoo. Kailangan mo bigyan siya ng security. Thank you, Attorney Lorna. Doc Camille Carino, brutal bang may tuturing ang pagpapadama ng ganyang klaseng pagmamahal? Meron. Hindi ko alam kung pagmamahal ang Carino brutal. Pero alam niyo, tatandaan natin pagdating sa ganyan, para siguro, yung sinasabi kanina na acknowledgement, kailangan ma-validate niyo rin yung feelings ng isa't isa. Kasi kung minsan, di ba, yung pagsiselos, kung konti lang siya, pwedeng sabihin niya, it adds spice dun sa buhay ng mag-asawa. Dahil parang paglalambing yan. Pero kung sobra-sobra, talagang nakakamatay. In the sense na kung napansin niyo, di ba, umabot sa kutsilyo, at saka tinidor na pagsasaksak na ganyan. Tutut, siguro isang pinakamagandang paraan, sabi nga ni attorney, is mag-makeover ka. And ikaw ang dapat maging kabit ng sarili mong asawa para sa ganun, wala nang papalit. At wala ka nang pagsususpetsahan. Yun lang. Nakakatawa si Matit, tawa ng tawa. Ito namang si Tutut, galit na galit pa rin. Yung mukha ni ate, nakakatakot na. Nag-aayos po ako, sasabihin, ba't ka nagpapaganda? Ba't nag-aayos ka? Hala ka, dalawa pala kayong nagseselos. Ang sagot doon, para sa'yo. Use your words, be kind. Alam mo, may pag-asa pa na maisalba ang relasyong ganito, ha? Titingnan natin kung paano natin aayusin. Hindi ko pa rin alam, iniisip ko pa lang. Magbabalik po ang Face-to-Face Harapan. Face-to-face. Okay, Matit, ikaw muna ang aking tatanungin. Mahal mo pa ba si Tutut? Opo, hanggang ngayon po. Hindi na lalaki po kahit ako pa rin humihingin tawad sa kanya. Lagi naman pong ganun. Kahit na wala kang ginagawa? Opo. At, okay, gusto mo pa rin siya makasama habang buhay? Natural po. Ikaw naman, Tutut, para akong pare. Ikaw naman, Tutut. Mahal mo ba si Matit? Mahal ko naman po talaga. Oo, mahal naman pala. Huwag mo nang dagdagan. Huwag mo nang dagdagan. Mahal mo. At gusto mo rin siya makasama habang buhay? Ano? Nagbabla si ate. Huwag mo na iksian ng kanyang buhay. Alam niyo, palagay ko ang kailangan ng dalawang ito kasal. Kung pupondohan namin ang kasal niyo, ikakasal kayo? Opo. Ano? Siguro naman kung kasal na, hindi ka na magseselos. Parang awa mo na. Di ba? O pag-isipan nyo, dahil kapag napagdesisyonan nyo yan, tutulungan namin kayo sa inyong pagpapakasal. Okay? At hindi lang yon. Dahil nga sa 6 silang magkakapatid at nakikita ko yung mga sapatos nila, ganyan. Sabi ko, pagbibilhan nyo nga ito ng tigi-tigisang sapatos. O, ayan. Lahat magkakapatid, kailangan kayong pipili ng sapatos nyo. Okay? Dahil meron naman tayong mga kaibigan dyan sa Shoe Mart. Ayun. At bibigyan natin sila ng hanap buhay. Para meron kang ginagawa at hindi pinaglalaroan ng demonyo ang iyong utak.
Diba? Magtitinda-tinda, hanap kayo ng pwesto, bigasan at barbecue kasi 6 ang anak mo. Okay. At siguro isa sa inyo pwedeng tumulong sa nanay. O, okay naman sigurong panimula sa bagong taon yun, ano, Nay? Hindi ba? O, ano pa ang kailangan gawin? Dito na lang po. Ang karinyo brutal, yung totoo lang po. Kilig na kilig si Lara. Tingnan niyo yun. I'm sorry, I love you. Please forgive me. Alam ko team song nila sa kasal. Ano? Kahit na binabato mo ako, kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Ay nako, at ito pa ang dagdag na pampasaya sa ating mga bisita. Meron kayong pa-New Year regalo! Ayan! O, diba? So, kayo ay dapat hindi na mangangailangan. Kung ibibigay naman sa inyo lahat yan. At kung gusto naman ninyo ng basbas ng langit, pakakasal namin kayo. Okay? Ang daming gastos nun, ha? Kasi ang daming bibihisan ng mga bata. Okay. Palakpakan naman natin ang bagong kasal. Ay, yung ikakasal pa lang. Naku, parati natin pinag-uusapan dito yan. Selos? Hay! Akala pa rin ng maraming tao ang selos ay dahil sa labis na pagmamahal. Baka dahil labis na kakulangan sa pagmamahal po yan. Dahil ang totoong nagmamahal ay nagtitiwala. Ang pagmamahal, yung totoong klase ha, ay payapa at gusto ng kapayapaan, hindi yung puro away. Nakakasira po ng ulo ang pinagseselosan ng sobra. Alam ko po yan. Kung may isang bagay din na pinakaayaw ko sa karelasyon, ay yung nag-aaway. Allergic po ako dyan. Lalo na't ang daming bata na nakakarinig at nakakapanood sa inyo. Selos? Bakit? Pahalagahan natin ang ating sarili. Ang pagmamahal ay hindi mapipilit. Tutut. Kung ayaw niya sa'yo, edi wag. Pero kung wala namang pruweba, wag nang ipagpilitan sa ngalan ng mga anak. Okay? Okay ba sa'yo yon? Okay! Mula sa aming lahat dito sa Face to Face, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sana'y samahan po ninyo pa rin kami sa pag-aayos ng mga problema ngayong 2026 at sa mga susunod pang taon! Yay! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama na sa puting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan, ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up, di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan, aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Hindi na nga daw nakakabayad ng upa ay nagpatira pa ng kaibigang alagain. Stroke, wala siya. Nakahiga pong gano'n. Ako na ho nag-aalaga. Ikaw rin na nagpapakain. Alam ko. Wala siyang pamilya? Wala man. Sarap nga ako sa pakero. Gaano katagal na si Val na hindi nagbabayad? 1 taon po, ma'am. Wala rin kumakain yung anak ko eh. Wala rin kinakain. May obligasyon din ako. Harapin mo face to face.